13. Siguro basahin na rin natin ang buong kabanata. Okay, though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and have not charity, it profited me nothing. Charity suffered long and is kind, charity endured not. Charity wanted not itself, is not puffed up, doth not behave itself unsafely, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Charity never faileth, but whither there be prophecies, they shall fail. Whither there be tongues, they shall cease. Whither there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part, but when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. For now we see through a glass darkly, but then face to face, now I know in part, but then shall I know even as also I am known. And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Next, talin sa ating kalagitnaan, isang minsan na lagi na rin po nating napag-usapan tungkol sa dakilang pag-ibig ng Diyos. The title of this message is based in verse 13, the greatest is charity. Ang pinakadakila ay ang pag-ibig. Nawa tayo, nawa ang Diyos ang magpapala sa kanyang mga salita. Mahilingan natin si Sister Delia to pray for God's blessings. Ang eros ay a kind of love to meet the biological need ng isang tao for sexual desires, sexual fulfillment, and companionship. At pangalawa ay tinatawag nating filio o kaya philia, na ibig sabihin ay a brotherly love o friendly love. Kaya pag sinabi nating Philadelphia, yan ay the city of brotherly love. Ang love na ito is based on the human need bilang siya ay social being for social acceptance and companionship. Kaya yung need na ito will compel a person to communicate with other people around him and share some kind of activities with someone for mutual benefits. Isa sa pinakamalaking pagpapala ng tao sa buhay ng tao ay yung tunay na kaibigan. Ay yung true friends. Mga kaibigan na nandoon sa panahon ng ating mga pangailangan. Sa panahon ng ating mga kabigatan ay to share in carrying our burdens and make them lighter. Ito yung mga kaibigan na kumbaga they sympathize with us in time of our sorrow and grief, and then rejoice with us in time of our successes and victories. Kumbaga nandoon lagi sila para sa ating mga pangangailangan. Mayroong nagsabi na a real friend is one who walks in when the rest of the world walks out. And they make us feel better
no matter how bad things may be. Then a best friend is someone who believes in us even when we stop believing in ourselves. Pagka sila ay naniniwala pa rin sa atin, sa ating mga kakayanan, kahit na sa panahon na minsan ay nawawalan na tayo ng paniniwala sa ating mga sarili. Tayo nagpapasalamat, ang sabi ng mga kasulatan, na ang Panginoon Jesus ay kaibigan natin na mas malapit pa kaysa isang kapatid. He is a friend that sticketh closer than a brother. Then thirdly, sa kind of love is storge. Ito ay pag-ibig ng mga kamag-anak between relatives. Love between parents, their children, children to their parents, and between brothers and sisters. Then pangapat ay tinawag nating agape. At ito yung pag-ibig ng Diyos, God's divine love. At ang agape is God's basic nature. Kumbaga ito ay pinakakalikasan ng Diyos. Sabi nga ng 1 John chapter 4 verse 8, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God. And he that loveth not, knoweth not God, for God is love. Amen. Ang agape love is limitless as God Himself. Kaya nga, ang sabi ng mga kasulatan, the love of God is everlasting. At ang agape love is the kind of love that God has commanded us to love Him. Kaya pag sabi natin, ibigin ng Diyos, it is not the eros kind of love, o kaya value or storge, but it is agape. That we should have to love Him with all of our soul, with all of our hearts, and with all of our strength or mind. At ito rin ang klaseng pag-ibig kung saan ibigin natin dapat ang ating kapwa. Sabi ng mga kasulatan na love your neighbors as you love yourselves. Amen. At sabi ko nga na yung kapwa natin, parang kung ito ay ibigin natin yung ating kapwa kahit na yung mga inconsiderate. Ting na kaya ko sa Facebook minsan na kahit na yung kapitbahay natin na akala nila silang may-ari ng kasada o yaong mahilig na mag-karaoke kahit na 10 oras na ng gabi at wala pa sa tol, mga kapatid. Kasi sabi ng mga kasulatan na pag sinasabi natin, inibig natin ng Diyos, kinapuputan natin ang ating kapwa, tayo nagsisinungaling. Amen. Sapagkat paano natin masabing inibig natin ng Diyos na di natin nakikita at kinapuputan natin ang ating kapatid na lagi nating nakikita. Kahit na sa ating mga mahal sa buhay, we should love our family and our relatives not only with storge, but with agape love. Amen. Praise God. Then, ito rin ang klaseng pag-ibig na matupad natin ang utos ng Diyos na ibigin natin pati ang ating mga kaaway. We should have to love even our enemies. Amen. Sana wala tayong mga kaaway, pero minsan ay iniwasan. Kasi may mga nagagalit sa atin kahit na wala tayong ginagawa. So it is by agape love na sinabi ng Panginoon Jesus, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them that despitefully use you and persecute you. Amen. Na maibigin natin ang ating mga kaaway, pagpalain natin yung sa atin ay maalipusta, tayo ay kanilang inaalimura, at gawa natin yung mabuti yung sa yung mga tao na sa atin ay napupod, at idalangin natin ang mga tao na sa atin ay umuusig. Amen. Gawa natin ng mabuti ang lahat ng tao, lalo na tigit yung nasa sambahayan ng panampalataya. Pag sinabi natin the love of God, we could not fully describe how great the love of God is. We could not
uh, fully explain that the greatness of the love of God. Amen. Ang sabi nga ng isang writer na, there is no word in the world which can fully describe the love of God. It is more than words or pen can ever tell. Amen. Praise God. Na higit kaysa parang wala tayong lang lingwahe that could fully explain how great the love of God is. Amen. At we can be partaker of the love of God no pag natanggap natin ang banal na Espiritu. Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 5, and hope make it not ashamed, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay kinalat sa ating mga puso sa pamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay sa atin. Amen. The love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Amen. Sa kabanatang ating binasa, mga kapatid, ang sabi, mayroong tatlong bagay na natili. Ang una ay ang panampalataya, pangalawa ay pag-asa, pangatlo ay ang pag-ibig. Ang tatlong bagay nito, pero ang pinakadakila ay ang pag-ibig. The greatest of this is love. No, love is preeminent. Amen. Kung ating briefly i-discuss yung mga talata sa buong kabanata, ang sabi sa verse 1 na kahit na ako ay marunong magsalita ng salita ng mga tao o kaya ng mga anghel, kung wala akong pag-ibig, ako ay katulad lamang sa isang like a sounding brass or a tinkling cymbal. Tayo naging katulad sa isang batingaw na umalingaw-ngaw. So, love is greater than able to speak with the tongues of men and of angels. Maaaring tayo mahusay magsalita. We have the gift of, we have oratorical gift. No, we have the abilities or eloquence for public speaking. Na maaaring tayo ay mayroong tinatawag na kahusayan sa pananalita. The mastery of words, na kung tayo nagsalita, nagtatalumpati, we can draw crowds, great crowds. But without love, we are nothing. Amen. We are only like a sounding brass and a tinkling cymbal. And sabi ng banal na kasulatan that love is greater than the gift of prophecy. Maaaring tayo mayroong kaloob na panghula na maalaman natin, mga kapatid, ang mga bagay na maaaring mangyari sa darating na panahon. We have an understanding of what will happen in the future. Maaaring tayo may gift of foretelling of future events. And maaaring natin maunawaan ang lahat ng mga hiwaga, mga kapatid, that we can be able to discover and understand all mysteries. Pero kung wala ang pag-ibig, we are nothing. Amen. Sapagkat ang panghula ay tumitigil, katapos ang pag-ibig o prophecy fails, but love never fails. Amen. Love is greater than having all knowledge. Na ang pag-ibig ay mas dakila kaysa pagkaroon ng lahat ng kaalaman. Maaaring bibigyan natin ang katugunan ng lahat ng katanungan that we will encounter in this world. We may have all the answers of all the whys, the hows, and the what, mga kapatid. At sabi nga, we may know everything about life's gain, but we'll know nothing if we don't know the love of God. We don't know God and His love. Sapagat knowledge will vanish away, but love abides forever. Amen. Hallelujah. And love is greater than faith. Na kung tayo man daw ay mayroong panampalataya, alam natin na mahalaga ang panampalataya. Sapagkat kung walang panampalataya, hindi natin maaaring magbigyan kaluguran ng Diyos. Amen. And if we have all faith, na maaari natin mailipat ang mga bundok sa kanilang kinalalagyan. Kung wala tayong pag-ibig, tayo ay walang kabuluhan. Maaaring tayo ay mayroong panampalataya na sa pamagitan ng ating panampalataya, we can do the impossible. Amen. That we can heal the incurable. But through faith, we may be able
to use, to perform miracles, na maaaring tayo gamitin ng Panginoon magsagawa ng mga himala. Amen. That we can remove mountains and they can be cast into the sea. But without love, we are nothing. Amen. Sabi ng verse 3 na maaaring ibigay natin lahat ng ating mga tinatangkilik para pakainin ang mga dukha. Kahit na ibigay natin ang ating mga katawan bilang haing susunugin, kung wala tayong pag-ibig, para sa atin ito ay walang kapakinabangan. Amen. That we will be, if we will bestow all our goods to feed the poor, maaaring tayo tanghalin na pinakamataas na donor o kaya ng sponsor sa isang programa para mayangat ang taas ng pamumuhay ng mga mahirap. Pero kung walang pag-ibig sa atin, ito ay walang kapakinabangan. Kung ating ibigay ang ating mga katawan, mga kapatid, bilang isang haing susunugin, at ay tanghalin na isang dakilang bayani. Pero kung ito ay ginawa natin na hindi ayon sa pag-ibig ng Diyos para sa atin, ito ay walang kabuluhan. Amen. Alam ko na tayo narito mga kapatid sapagkat tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay at iniibig natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Because love is the reason why we serve Him. Love of God ang dahilan kung bakit tayo ay nakakatipon para ang Diyos ay papurihan, sambahin at luwalhatiin. We love Him because He first loved us. Amen. Iniibig natin ang Diyos sapagkat siya unang umibig sa atin. Praise God. Love is our motivation in our obedience. Na bakit natin tinatalima ang mga salita ng Diyos? Bakit natin sinasagawa ang tayong mga kautusan? Ang sabi ng Panginoon Jesus, if you love me, keep my commandments. Amen. Praise God. Hallelujah. So love is the reason why we worship Him. Amen. And why we do good things sa ating kapwa, sapagkat love is an action word. Amen. We do not only love in words, but in truth and deeds. Amen. Then, talatang ito ay nagbigay ng characteristics o kaugalian ng isang tunay na pag-ibig. Love suffered long. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Amen. Love is patient. Praise God. Love does not, true love does not give up easily. Hindi kaagad sumusuko, handang magtiis. Hindi basta-basta bumibigay. Kung may pagsubok, it endures kahit na may kahirapan. Great difficulties may arise. Sa ating paglilingkod sa pain, we will go through trials. Amen. But if we love God, mga kapatid, we claim on His promises that our affliction at this present time is not worth to be compared of the glory that shall be revealed in us. Amen. Pag-ibig ay, even when someone falls short of our expectations. Amen. At ang pag-ibig ay nagpapatuloy even if it's not reciprocated. Meaning hindi ibabalik yung ating pag-ibig. Ito na-share ko minsan, dating worker dito, meron daw siyang crush na mahal niya. At noong sinabihan niya, I love you, hindi rin I love you also. Tukol, kundi sabi daw nung nililigawan niya, unggoy ka. Ano ba siya? Tapos tinanong ko siya, tinuloy mo ba yung ano? Hindi na basta, na-trauma ako. Kaya ang sabi ko sa kanya, mabuti naman at mapanlait siya. Kaya minsan, inibig tayo na kahit na hindi na ibabalik. Parang ang pag-ibig daw ay parang pagbabayad na pamasahe sa jeep, hindi na nasusuklian. And talatang ito ay nagsabing, love is courteous.
pala sa Tagalog. Love is polite, magalang, no, considerate, inuna ang kapakanan ng kapwa ng iba. And it does not intend to hurt someone physically and emotionally. Sabi ng banal na kasulatan na hindi magaspang ang kanyang pag-uugali. Hindi magaspang o kumilos. And ang tunay na pag-ibig is not easily provoked. Hindi basta nagagalit, hindi irritable. Diba yung parang konting kibot lang sa Bisaya pa, kasinghag na kaganahan ang sagot. Hindi siya sumpungin, hindi bugnutin. He's not easily offended, hindi siya tisurin, hindi siya mayamutin, hindi siya ang laging nababanas. Diba? Pero mayroon na talagang pinanganak na mukhang mayamutin. Pero ang tunay na pag-ibig ay is not easily provoked. Then love does not feel jealous. No? Not. Bagay, sa Tagalog ay mapagnanahili. Jealous of others' talents and gifts and achievements and success. No, pag tayo nasa Panginoon, we do not envy other people's blessings. Amen. Sapagkat alam natin na God has the prerogative kung sino ang kanyang pagpapalain. Na kung tayo patuloy lang din matapat sa paglilingkod sa Diyos, ang mga pangako ng Panginoon na mga pagpapala ay daratingin sa ating buhay sa takdang panahon. Amen. God will answer our prayers in His own perfect time. Amen. Hallelujah. Ang jealousy kasi ay inahamin natin ang ating kapwa sa iba. We compare ourselves with another. And oftentimes, nakita natin na mas matalino, mas maganda, mas pinagpala. Minsan ay pakiramdam natin na God is unfair. Baga. Pero sabi nga na Apostol Pablo na we should not compare ourselves with another. Sapagkat ang sino mang inihambing niya kanyang sarili sa iyang kapatid ay hindi pantas. Amen. There will always be someone who will be prettier or more handsome than we are. And there will always be somebody na maybe they are more blessed than we are. That they have things, greater positions than that what we have. Amen. Pero kung ating itoon ang ating paningin sa kabutihan ng Diyos at pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay, makikita natin na ang Diyos din ay napakarami ng pagpapala na hindi natin nakikita sa lagi natin tingnan ang ginagawa ng Diyos sa iba. Amen. Praise God. In love, thinketh no evil. Ang pag-ibig ay hindi nag-iisip ng masama. Kasi ang inggit ay laging nagtatago. It always harbor grudges, resentment, at saka ill feelings. Okay? Sabi nila na jealousy will think a brother as a competitor. At usually, sa sanlibutan at sa mga taong kapamaraanan, in competition, narong desire to destroy a competitor who devise means to destroy his reputation or to pull him down. And sabi ng Biblia na jealousy is as cruel as the grave. Amen. But love thinketh no evil. It does not dwell on someone's fault, someone's mistakes. It is not critical. It is not judgmental. Amen. In love, wanted not itself. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagmamaburi. Hindi mayabang. Hindi mapagmataas. Hindi palalo. Amen. Dapat siya ay mapagpapakumbaba. Ang sabi ng mga kasulatan ng Diyos ay sinasalangsan niya ang mapagmataas, binibigyan ng Panginoon ng lalo pang higit na biyaya ang mapagpapakumbaba. God hates pride, even a proud look. Hinapuputan ng Panginoon.
laging nababanggit ng pride is a feeling of self-importance. Magpapahalaga natin sa ating sarili kaysa sa iba. Pride is always seeking for preeminence. It is thinking of ourselves more highly than we ought to think. Naroon yung pag-isip na tayo ay higit na may kakayanan o higit na mabuti kaysa sa iba. No, it is thinking that we are better than above others. Isang taong mayabang ay lagi naghahangat ng congratulations o papuri ng tao. It drives on inflated ego and it is self-centered. Pero ang Panginoon, mga kapatid, Panginoon Jesus ay isang pinakasakdal na halimbawa kung paano ang magpapakumbaba. Na nung siya ay dumating, He came not to be served or to be ministered unto, but He came to serve and to minister. Amen. Siya ay hindi dumating upang paglingkuran, kundi siya ay dumating upang maglingkod. Siya ay dumating upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw ng landas. Pride does not give God the glory, but all glory belongs to God. Amen. We are what we are and we are who we are. Amen. Dahil sa biyaya ng Panginoon na tayo ay Kanyang tinubos, mga kapatid, sa pamagitan ng Kanyang biyaya. Amen. We are, what we have achieved are all because of God's amazing grace. Ang sabi ng mga kasulatan, that any man glorieth, let him glory in the Lord. Ang sino man magpapuri o magluwalhati, siya magluwalhati sa Panginoon. Sapagat tayo, mga kapatid, ay kung ano mang narating natin, ano mang achievement natin, dahil sa ay tinubos ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na dugo doon sa krus. Amen. And we are still standing because of the great grace of God. Amen. Kaya ang lahat ng pagluwalhati ay binabalik natin sa Panginoon. Di hinahanap ang sarili, di inuuna ang sarili, kundi inuuna muna ang kapakanan ng iba. Amen. He thinks of someone's comfort than his own. And love is the willingness to listen rather than speaking. It seeks first to understand than to be heard. And love records no wrong. Amen. At sa mag-asawa ay dapat naroon lagi yung pagpapatawad ng anumang pagkakamali. Hindi yung sinasabi natin, nakasyam ka na, sana lang 10 na. Diba? At minsan isang pagkakamali, hindi lang nag-historical, sabi natin yung nag-historical. Nung bagong kasal tayo, 20 years ago, ito ginawa mo. Nung 10 years ago, ito ginawa mo, 5 years ago. Yung isang buwan, yung isang taon, isang linggo. Pero pag tayo ay nag-usap at nagpapatawaran sa isa't isa, huwag natin ungkatin yung ano pang mga pagkakamali sa nakaraan. Amen? Praise God. Hallelujah. Salamat tayo sa Panginoon na tayo nilang pinili. Desisyon man nila tama o sila man nila kamali. Pero thank God for our spouses. Lagi natin sabihin na you are all my yesterday and you are my today. You are all my today and you will be all for my tomorrow. Amen. Hindi na tayo maghanap na iba. Amen. Everybody say amen. Amen. Praise God. Pero hindi po tayo naglilista ng pagkakamali. Amen. At sabi natin, isang pagkakamali na lang at maghalo na ang balat sa tinalupan. But love is willing to forgive. Amen. Be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. And love does not retaliate. Hindi ang pag-ibig ay hindi hindi gumagawa ng masama, kung kayo gawa ng masama. Sabi ni Pablo na, render
not evil for evil, but overcome evil with good. Amen. Huwag nating balikan ang masama, na dapat pagtagumpayan natin ang masama sa pamagitan ng mabuti. Amen. Maaring tayo ay parang talo ko dito hindi ako makabawi. Pero ang sabi ng mga kasulatan na vengeance is mine, saith the Lord. Amen. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapatid. Amen. Bless them that curse you. Pray for those that despitefully use you. Love rejoiceth not. Love rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in truth. Ang pag-ibig ay nagagalak, hindi sa kalikuan. Na dapat nagagalak sa katotohanan. Nagagalak kung ang katotohanan ang siyang nagwawagi. Amen. At dapat ang pag-ibig ay manatili sa ating mga puso sapagkat love is the fulfilling of the law. Amen. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Sa pamitan pag-ibig ay naiibig natin ang Diyos, ang ating kapwa, ang ating mga mahal sa buhay, kamag-anak, at kahit na yung ating mga kaaway. Amen. At ang pag-ibig ay hindi nagagalak kung ang ating kapwa ay when our enemy falleth. Sabi sa Proverbs 24:17-18, rejoice not when thine enemy falleth, let not thine heart be glad when he stumbleth. Amen. How many times we rejoice when someone stumbled and fall? Kung bagay sabihin natin, kaaway natin, kaalitan natin, siya nabuwal, siya ay nakaranas ng mga misfortunes. Secretly, maybe in our hearts, we rejoice. Sa isip natin, lagi natin sinasabi natin minsan na buti na sa Kanya. Diba? Kasi kung sabi natin, kung ako lang, hindi lang yan nabuti niya. Diba? Pero ang sabi ng mga kasulatan, huwag tayong magalak. Amen. When our enemy stumble and fall. Amen. Praise God. Kapagkat ang pag-ibig will uphold the weak, na ang pag-ibig ko ang isang kapatid natin ay natisod at nabuwal, tayo na nakatayo ay tulungan siyang may tayo muli sa espiritu ng kaamuan, sa pagkaroon ng pag-iisip na maaaring tayo rin ay mabuwal. Amen. Sapagkat naroon yung kaisipan na only by the grace of God that we still is standing. Amen. Or else we will also stumble and fall. Praise God. Then, love beareth all things. Binabataan lahat ng bagay, pinaniwaan ng lahat ng bagay, inaasahan ng lahat ng bagay, titiis ang lahat ng mga bagay. Kung tayo ay mayroong pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, at manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos, we have forever. Sapagkat sa Diyos lang masumpungan ang tunay na pag-ibig na walang hanggan. Amen. We thank God for the love of God. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Tayo mga kapatid, ang object ng pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, praise God, na kung ating tanggapin ang kayang alay, na alay ng Panginoon Jesus doon sa krus, hindi tayo mapahamak pagkos, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, which is God's greatest gift. Ang pinakadakilang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, na walang bayad, na sa pamagitan ni Cristo Jesus. Yet sinners, Christ died for us. Tinagubili na ng Panginoon yung kanyang pag-ibig sa atin, na nung tayo makasalanan pa, siya ay namatay na para sa atin. God loved us even at times when we were still unlovable. Nung tayo ay nasa karumian ng kasalanan at ay marumi mula sa tuktok ng ating mga ulo hanggang sa talampakan ng ating mga paa. That we were still in ang status of tayo natin sa harapan ng Panginoon. Yung sinabi ng Pablo na, in me dwelleth no good thing. Sa akin ay walang nanahan ng anumang mabuting bagay. Pero tayo inibig na ng Panginoon even before we know Him.
even before, even when we're still sinners, unlovable, filthy. Amen. Pero pinayag na ng Panginoon ang kanyang pag-ibig na siya ay nagkatawang tao in the person of Jesus Christ, mga kapatid, that He offered Himself on the cross as a ransom for all. At tayo ay tinubos niya hindi sa pamagitan ng mga bagay na mayroong kasiraan na katulad ng pilak at tinto, kundi sa pamagitan ng mamahaling dugo ng Panginoon Jesucristo na tulad sa isang kordero, amen, na walang dungis at walang anumang karumihan, as a lamb without blemish and without spot. The love of God is sacrificial love. We have not done anything that will deserve the love of God. Yet, tayo mga kapatid, ang object ng pag-ibig ng Diyos. Hereby we perceive the love of God because He laid down His life for us. And greater love hath no man than this, that a man will lay down his life for his friends. Amen. Hallelujah. Sa krus, mga kapatid, Jesus Christ died for our sins. Amen. Amen. Ang sabi nga na, when He came, He gave His all. Bigay niya ang kanyang kamay, kanyang paa para ipako doon sa krus. Binigay ang kanyang mukha para ito'y sampalin, para ito'y turaan, pakutin ang kanyang balbas. And binigay niya ang kanyang likod na ito'y haguputin. It has been said that He had been given 39 stripes and give His head para putungan isang putong ng tinik. A crown of thorns, at binigay niya ang kanyang tagiliran para ito'y ulusin. Higit sa lahat, binigay niya ang kanyang banal na dugo, ang ibig sabihin, binigay niya ang kanyang buhay. Amen. What a great love of God that He gave Himself. Amen. Praise God. Ang sabi nga na symbol of love is not a diamond. Amen. But it is a cross. Because Jesus' death on the cross is the ultimate example of God's sacrificial love. Amen. Love never gives up. Love never loses faith. Is always hopeful and endures through every circumstance. It is by the love of God and love of God in our hearts that we can endure difficulties, even persecution. Amen. But we thank God for the love of God. Amen. Na ang sabi nga ng mga kasulatan, gaano ba kadakilang pag-ibig ng Diyos na tayo kayong tatawagin na kanyang mga anak. Amen. Dating panahon, di pa natin alam kung maging ano tayo, pero pag nakita natin siya, tayo magiging katulad niya. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tayo kanyang inibig at ang church, mga kapatid, ay ang kanyang kukunin sa kanyang muling pagbabalik upang makapiling sa kakapiling niya doon sa kanyang kaharian ng pangwalang hanggan. Praise God. We thank the Lord for His great love. Amen. Sabi nga, sa kasulatan, I have loved you with an everlasting love. Hindi ko na tayo nagpuhay tumayo. Mayroon sa araw na ito, let's just come to the presence of God to thank Him for His great love. Amen. Tayo pasalamatan natin ng Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig. Praise God.